Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana POV. Baby, mommy is here. Gumising ka na. Lumaban ka po, please. Please po, I'm begging you. Lumaban ka. Kasi mahal na mahal ka ni mommy. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Umiiyak na sambit ko. Love, alam ko na nahihirapan siya. At alam ko na lumalaban siya. Alam ko rin na mahal niya tayo. Sabi sa akin ni Colton. Kailangan niyang lumaban. Lalaban siya. Magiging buo at masaya pa ang pamilya natin. Sabi ko sa kanya. Naniniwala ako na lalaban siya. Mahal na mahal siya na magiging kapatid niya. Niyakap ako ng asawa ko at nagstay pa kami ng ilang sandali dito sa loob ng ICU. Lumabas din kami dahil bawal kami magtagal dito. Umupo muna kami dito sa labas. Sinabi ko rin sa kanya na pinuntahan ko si Christina at galit siya nang malaman niya ang sinabi nito. Gusto niya itong sugurin pero pinigilan ko siya. Sa kanilang dalawa ay siyang dapat na mamatay. Baliw na talaga siya, sabi ng asawa ko. Tama ka. Sana nga siya na lang. Alam ko na pangit na magsalita ng ganito, pero ang sama rin niyang ina. Ang sama niyang babae at hindi niya deserve na maging mommy ni Tin. Hindi niya deserve ang second chance o kahit na anumang chance, sabi ko sa asawa ko. Ang sabi sa akin ni Leslie ay maayos ng lahat kaya wala ka nang dapat na ipag-alala pa, sabi niya sa akin. Can I stay here please? Kakausapin natin si Doc, sabi niya sa akin kaya naman niyakap ko na lang siya. Ayaw ko pa kasi talagang umuwi dahil gusto ko pa nakasamang asawa ko at nagbabakasakali ako. Nagigising na ngayon si Tin. Nagising ako dahil may ingay akong naririnig. Nakatulog pala ako sa bisig ng asawa ko. What happened, love? Tanong ko sa kanya. Si Tin, nag-response na. Sagot niya sa akin. Really? Yes, love. Narinig ka yata niya. Sabi niya sa akin kaya hindi ko mapigilan na hindi umiyak. Sana'y maging okay na siya, sabi ko sa asawa ko. Ang pagmamahal natin sa kanya at magiging lakas niya. Alam ko na hindi niya tayo iiwan, sabi sa akin ni Colton. Habang busy ang doktor sa loob ay buong puso na may pag-asa kami naghihintay sa sasabihin nila tungkol sa kalagayan ng anak namin. Alam ko na ibinibigay sa amin ng Panginoon ang hinihiling namin. Alam ko na hindi niya kami pababayaan. Tulad ng sinabi ko ay binigay lang niya sa amin ng pagkakataon na ito ay mamahalin ko pa ng sobra si Tien. Ibibigay ko sa kanyang pagmamahal na nararapat sa kanya. Ilang sandali pa ay lumabas ang doktor kaya mabilis kaming naglakad para lumapit sa kanya. Sinabi niya sa amin na anytime ay may possibility na gigising na ulit si Tien. Dahil sa narinig ko ay kahit paano ay nabawasan ng pag-aalala na nararamdaman ko. Nagsuot na lang ako ng face mask at ako ang nagbantay kay Tien. Nilipat na rin siya ng room kaya naman maayos ako nakakakilos. Ang asawa ko naman ay lumabas para bumili ng pagkain namin. Habang ako itong nakaupo sa tabi ni Tien. Baby, thank you. Sana lumaban ka pa kasi si mommy mamahalin ka pa. Aalagaan pa kita. Makikita mo pang mga magiging kapatid mo. Magiging masaya tayong pamilya. Kausap ko sa kanya dahil alam ko na naririnig niya ako. Bigla ko nataranta nang maramdaman ko na gumalaw ang daliri niya na hawak ko. Mabilis akong tumawag ng doktor at mabilis naman silang dumating. Nakita kong pagmulat ng mga mata ni Tien kaya naiyak na ako sa sobrang saya. Baby, mommy is here. Sabi ko kaya nakita ko na gumalaw. Ang mata niya na para bang hinahanap niya ako. I'm here, sabi ko. Dumating ng asawa ko at siya ang kausap ngayon ng doktor. Ako naman ay nasa tabi lang ng anak ko. Thank God, you're awake. Sabi ko sa kanya, nakita kong pagpatak ng luha niya kaya naman pinunasan ko to. Don't cry, mommy is here. I love you so much baby. Umiyak na rin ako. Daddy is also here. Thank you for fighting, sabi ng asawa ko. Mommy, mahina na sambit niya. It's okay baby, huwag ka na muna magsalita. Ang mahalaga sa ngayon, gising ka na, sabi ko sa kanya. I love you po, sabi niya kahit na nahihirapan siya, ay nakabuo pa rin siya ng salita. Lumapit ang asawa ko sa kanya, tinilikan siya sa noo. Ako naman ay nalikan ng kamay niya. Sa totoo lang ay naawa ako sa kanya dahil hindi niya dapat ito pinagdadaanan. Ilang minuto rin siyang gising bago siya muling pumikit para matulog. Hinayaan lang namin siya dahil alam namin na kailangan niya ng pahinga. Dumating rin sila mommy at Leslie. Ako naman ay nagpaalam sa kanila. Gusto ko kasing pumunta sa chapel. Lord, salamat po.
Maraming salamat dahil hindi mo kinuha si Tin sa amin. Salamat po dahil hinayaan mo kami na makasama pa namin siya. Aalagaan po namin at pahahalagahan ito. Salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Buong puso ako nagpapasalamat sa itaas dahil pinakinggan niyang panalangin ko. Umuwi ako sa bahay dahil hindi ako pwedeng magstay ng matagal sa ospital. Si Leslie ang nagbabantay sa pamangkin niya at ang asawa ko naman ay pumasok na sa company. Bumalik sa normal ang buhay namin habang nagpapagaling si Tin. Hindi pa naman siya pwedeng lumabas sa ospital dahil hindi pa magaling ang sugat niya. Mas pinili namin na manatili na muna siya doon, saka na siya lalabas kapag pwede na. Ako naman ay lumalaki ng tiyan ko, sinisikap ko na maging healthy at maging hindi dapat ako ma-stress. Tahimik naman ang lahat at nasa kulungan pa rin si Christina. Hindi na rin ako nagtatanong sa asawa ko dahil wala nang dahilan para makibalita ako. Ang tanging mahalaga sa akin ay maayos si Tin. Nakikita namin na lumalaban siya at talagang gusto niya na makauwi na dito sa bahay. Gusto niya na ulit na maging malakas. Kasalukuyan na rin siyang nagte-therapy para hindi siya magkaroon ng trauma sa nangyari sa kanya. Kailangan niya ito dahil gusto namin na maging maayos siya. Kung pwede nga lang na ipabura ang lahat ng hindi niya magagandang alaala ay ginawa na namin para lang hindi siya masaktan. Love, are you ready to go? Tanong sa akin ng asawa ko dahil pupunta kami ngayon sa OB ko para sa check-up ko. Maayos ang lahat ng test results ko sa naging check-up ko. Mas pinili namin na hindi alamin kung ano nga bang gender ni baby. Saka na lang kapag nakalabas na anak namin. Kapag nakalabas na si Tin sa hospital, masyado pa namang maaga para sa gender reveal. Love, pwede ba tayong dumaan kay Tin? Of course, love. Sagot sa akin ng asawa ko. Bumili tayo ng pasalubong para sa kanya. Alam ko na miss niya na ang kinakain niya noon. Sinabi ko sa kanya. Tama ka, konting hintay na lang at makakasama na natin siya ulit sa bahay. Malambing na sabi ng asawa ko. Gusto ko na ulit siyang makasama. Lagi na lang sa video calls kami nag-uusap. Sabi ko sa asawa ko. Hindi kasi makakabuti na lagi kang magstay sa hospital. Baka mahawa ka sa mga sakit doon. Kawawa naman kay ni baby. Sabi niya sa akin habang hinahalik-halikan niyang kamay ko. Tama ka love, I understand naman po. Miss ko lang talagang panganay natin. Sabi ko sa kanya. Sure ako na miss ka na rin niya, sabi niya sa akin. Ngumiti ako dahil hindi rin naman malabong sinasabi niya. Alam ko na mahal ako ni Tin. Hindi ako nagdududa sa kanya. Wala naman akong ginawa para kamuhian niya ako. Dumaan kami ng paborito niyang chicken at bumili na rin kami ng sweets para sa kanya. Pagdating namin sa hospital ay isang magandang ngitin ng anak kong bumungad sa akin. I miss you baby ko. Malambing na sabi ko sa kanya. I miss you too mommy. Kamustang pakiramdam mo baby? Okay na po, Mommy. Gusto ko na pong umuwi. Ayaw ko na po dito. Sagot niya sa akin. Don't worry dahil malapit ka nang umuwi. Kahit kami ng daddy mo, sabi ko sa kanya. Talaga po? Opo, nakangiti na sagot ko sa kanya. Mommy, what's that po? Pasalubong po, nakangiti na sagot ko sa kanya. Wow, I miss this mommy. Dahil sa sinabi niya, iniyakap ko siya. Nagpaalam naman sa amin si Leslie na uuwi na muna siya kila mommy kaya naman kami ng asawa ko nagbantay sa anak namin. Ang makitang ganitong maganang kumain si Tin ay may kakaibang saya na hatid sa puso ko. Masaya ako na makita siya na nakaka-recover niya. Simula nung nangyari yon, ay never na namin binanggit ang pangalan ni Christina. Alam rin kasi namin na ayaw rin naman niya. Mas mabuti nang tuluyan na naming alisin ang babaeng yon sa buhay ng anak niya. Ako ang taong naniniwala sa second chance. Pero kung si Christina, parang ang hirap na para sa akin na gawin yon. Ang hirap na paniwala ang magbabago siya. Mahirap na para sa akin na maniwala sa kanya. Kaya mas mabuting putulin na lang ang kahit na ano dahil ayaw ko na masaktan na naman ang anak ko. Ayaw ko nang muli na naman niyang maranasan ang naranasan niya ngayon. Sobrang paghihirap na at isa pa, hindi rin naman talaga siya mahal ni Christina. Sa tuwing naalala ko sinabi niya na sana mamatay na si Tin, ay hindi ko mapigilan na hindi magalit sa kanya. Hanggang ngayon ay galit pa rin ako. Siya lang ang bukod tanging tao na nagtanim ako ng galit. Mommy, are you okay? Yes baby, masaya lang si Mommy magana ka na ulit kumain. Sagot ko sa kanya. Gagaling po ako at magiging okay po ako dahil po sa inyo ni Daddy. Kaya gustong gusto ko na pong gumaling dahil gusto ko na kayong makasama. Ang totoo po, sobrang natatakot po ako nang binaril ako. Natakot po ako na hindi ko na kayo makakasama pa. Kaya po nagpray po ako kay Papa Jesus na sana hayaan pa niya ako na makasama ko kayo.
Gusto ko pa po na makita ang kapatid ko. Gusto ko po na alagaan kayo. Sabi niya kaya hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Salamat baby, salamat dahil lumaban ka. Hindi mo ako pwedeng iwan. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Opo mommy, hindi po kita iiwan, sabi niya sa akin. Salamat baby, sobrang tapang mo para saluhin ang bala na dapat ay sa akin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Dahil ayaw ko po na masaktan kayo ni baby. Gusto ko pa po siyang makita. Gusto ko pa po na marinig na tawagin niya akong ate. Tatawagin ka niya. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Opo mommy, ako pong magtatanggol sa kanya. Ipagtatanggol ko pong kapatid ko. Sabi niya sa akin. Ipagtanggol niyo ang isa't isa. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Opo mommy, pero okay lang po ba na magstay ka dito ng matagal? Tanong niya sa akin. Uwi kami mamaya kapag bumalik ng tita mo. Sige na, kumain ka na baby. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Kumain na ulit siya habang ako ay nasa tabi lang niya at pinapanood siya na kumakain. Ang asawa ko naman ay lumabas dahil kakausapin daw niyang doktor ng anak namin. Nang matapos na kumain si Tin, ay niligpit ko na ito. Pinunasan ko rin siya para naman maging fresh ang pakaramdam niya. Ilang sandali pa'y bumalik ng asawa ko at nakangiti siya. Baby, are you ready to go home? Nakangiti na tanong ng asawa ko sa anak namin. Po? I said, are you ready to go home? Uuwi na po ba ako? Pwede na po ba? Tanong ni Tin. Opo, sasama ka na sa amin ng mommy mo. Uuwi na tayo sa bahay. Alam ko na naiinip ka na dito. Sabi ng asawa ko. Love, pwede na ba talaga siyang umuwi? Yes, love. Nakausap ko na si Doc. Kailangan lang nating mag-hire ng sarili niyang nurse para mag-alaga sa kanya. Nakangiti na sagot niya sa akin. Baby, narinig mo yon? Sasama ka na sa amin. Thank you po, Daddy. Alam ko na naiinip ka na dito. Miss na miss ka na rin namin ng mommy mo. Sabi ng asawa ko. Masaya ako na makakasama ko ng anak ko. Kaya naman mabilis kong iniligpit ang mga gamit niya. Love, hindi halatang excited ka. Natatawa na sabi ng asawa ko. Dahil tama siya, excited talaga ako. Naging maayos ang lahat at nakauwi kami ng maayos. Habang wala pang nurse ni Tin dahil bukas pa ito darating ay kami na muna ng asawa ko ang mag-aalaga sa kanya. Ngayon ay mahimbing na siyang natutulog. Love, naisip ko lang, what if pumunta tayo sa US kapag gumaling na si Tin? Doon na lang kaya tayo? Tanong niya sa akin ay kinagulat ko. Sa tingin mo ba ay mas okay na doon tayo? Tanong ko sa kanya. Mas tahimik doon, mas magiging masaya tayo. Sagot sa akin ng asawa ko. Paano sila manang? Dito pa rin sila. Silang magiging tao sa bahay natin. Naisip ko lang kasi na hindi talaga healthy ang environment dito. Hindi makakatulong sa'yo, sa inyo ng mga anak natin. Sagot niya sa akin kaya naging tahimik ako ng ilang segundo. Tama ka love, sa tingin ko rin ay makakabuti to sa atin. Pero paano ang trabaho mo? Magtatrabaho pa rin ako. Doon naman talagang main branch ng company. Walang magiging problema sa trabaho ko. Sagot niya sa akin. Okay, doon na tayo. Kung saan tayo may peace of mind, pero pwede ba tayong pumunta kay Yaya? Gusto ko magpaalam sa kanya ng personal. Sabi ko sa asawa ko. Kapag gumaling na si Tin ay pupunta tayo doon. Nakangiti na sabi niya kaya naman humiga na ako sa braso niya. Niyakap ko siya at pumikit na ako. Thank you love. Sabi ko sa kanya. I love you. Sabi niya sa akin pero inaantok na talaga ako. Lumipas ang mga araw at gumaling na talaga si Tin. Kaya naman, nagplano na kami na pupuntahan namin si Yaya. Miss na miss ko na kasi siya kaya naman isa-surprise ko siya. Hindi ko sinabi sa kanya na pupuntahan namin siya. Are you ready? Tanong sa akin ng asawa ko. Yes love, sagot ko sa kanya. Tara na, alam kong matutuwa ang yaya mo kapag nakita ka niya. Sabi niya sa akin at inalalayan niya ako, kasama rin namin si Tin. Hindi namin siya pwedeng iwan dahil magiging family vacation na rin ito. Napag-usapan namin na 1 linggo kaming mamamalagi sa probinsya nila Yaya. Walang pasok si Tin at ang balak namin ay after na lang na school year kami lilipat para hindi na siya mag-stop pa. Hinatid kami sa airport ng driver. Habang nasa biyahe kami ay nakatulog ako. Paano ba naman sa sobrang excitement ko ay hindi na ako nakatulog. Ginising na lang ako ng asawa ko dahil nakarating na kami sa airport. Naghintay lang kami ng ilang oras bago nakasakay sa eroplano. Naging maayos naman ang lahat at komportable naman ako. Si Tin naman ay ganun din hanggang sa nakarating kami sa mismong lugar nila Yaya.
May nakausap ng asawa ko kaya hindi na kami mahihirapan pa. Ihahatid na lang niya kami sa bahay ni Yaya. Malapit na po ba tayo? Tanong ko sa driver. Malapit na po, ma'am. Relax, love. Malapit na raw tayo, sabi ng asawa ko. Ngumiti ako sa kanya. Ilang sandali pa'y tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang tindahan. Inalalayan ako ng asawa ko at hawak kong kamay ni Tin. Ana? Anak? Narinig kong boses ni Yaya. Yaya! Nang makita ko siya, ay mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya ng sobrang higpit. I miss you, Yaya. I miss you so much. Umiiyak na ako ngayon. I miss you to anak ko. Ang laki na ng tiyan mo. Kamusta kayo? Kamusta ang apo ko? Tanong niya sa akin habang pinupunasan ng luha ko. Okay naman po kami, sagot ko sa kanya. Tara na muna sa loob, mainit dito. Sabi niya sa akin at inalalayan niya ako. Maliit lang ang bahay namin, wala ring aircon. Kaya pasensya na kayo, sabi ni Yaya sa amin. It's okay, Yaya, hindi mo naman kailangan na. Kumain na ba kayo? May gusto ka bang kainin? Baka nagugutom ka na. Sunod-sunod na tanong ni Yaya. Yaya, okay lang po ako, kumalma ka po muna, sabi ko sa kanya. Pasensya ka na, baka kasi nagugutom na ang mag-ama mo. We're fine po, Lola, nakangiti na sabi ni Tin. Mabuti naman at okay ka na, sabi ni Yaya at hinaplos niyang buhok ni Tin. Lola, malapit po ba sa dagat ang house mo? Opo, malapit lang. Hayaan mo, dadalhin ko kayo doon. Maganda doon kapag umaga at kapag hapon. Pero kapag ganitong oras, hindi na. Nakangiting sabi ni Yaya. May pasalubong po kami para sa inyo, Yaya. Ikaw na lang pong bahala na magbigay sa mga pamangkin mo. Nakangiti na sabi ko at ibinigay ito ng asawa ko. Okay naman ang bahay nila, Yaya. Malinis naman siya at hindi naman ganun kainit. May mga puno kasi ng kahoy sa paligid, kaya ang fresh ng hangin. Hinayaan ko na lang ang mag-ama ko na nasa labas doon sa may duyan. Ako kasi nandito dahil gusto kong tulungan si Yaya. Hindi mo man lang sinabi na darating kayo. Nahihiya ako sa asawa mo, sabi sa akin ni Yaya. Huwag ka pong mahiya, Yaya. Okay lang po si Colton. Hindi naman po yan maarte. Nakangiting sabi ko kay Yaya. Sabi ko sa'yo, mabait ang asawa mo. Nakangiti na sabi ni Yaya. Opo, Ya. Sobrang bait po niya at sobrang maalaga. Masaya ako na makita na may nagmamahal na sa'yo na katulad sa pagmamahal namin ng daddy mo. Kaya po kami nandito kasi gusto ko pong magpaalam sa inyo. Paalam? Dahil po sa nangyari nung mga nakaraan ay nagdesisyon po kami ng asawa ko na pumunta po muna sa US. Doon na po muna kami titirang 3 at doon po ko manganganak. Sabi ko sa kanya, mas mabuti yan, mas makakatulong sa inyo, lalo na kay Tin. Ang daming pinagdaanan ng batang yan, sabi sa akin ni Yaya. Opo, Yaya, pero kung gusto mo po ay sumama ka sa akin, sabi ko sa kanya. Kaya mo na yan, anak, gusto ko nang maging masaya ka. Sabi ko naman sa'yo na wag mo na akong isipin pa dahil okay lang ako. Mabuhay ka ng kasamang pamilya mo dahil ganun din ako. Ingat kayo palagi doon, ingatan mo palaging sarili mo. Yun lang ang nais ko na gawin mo, ang alagaan at ingatan ng pamilya na meron ka. Alam ko na matapang ka, na malakas ang loob mo. Kahit na minsan ay may pagkamahiyain ka, pero alam ko na ilalaban mo kung ano ang sayo. Bata ka pa, marami ka pang pagdadaanan kaya dapat maging matatag ka. Nakangiting sabi sa akin ni Yaya, kaya naman niyakap ko siya. Tama siya. Ang pamilya ko ang pinakamahalaga sa lahat. Alam ko na mahihirapan akong mag-adjust pero susubukan ko. Magiging masaya at tahimik ang pamilya namin. Lalo na't magiging 4 na kami. Lagi kong uunahin ko naman ang makakabuti sa mga anak ko dahil mahal na mahal ko sila. Masayang naging bakasyon namin sa probinsya nila Yaya. Namasyal kami doon at talagang sinulit namin ang masarap na simoy ng hangin. Nag-extend din kami ng 2 araw doon. Pagbalik namin dito sa Maynila ay naghahanda naman kami ng gender reveal. Kailangan na kasing umalis ni Leslie. Babalik na raw siya sa trabaho niya at kami naman ay pupunta na sa US. Busy lagi si Colton sa trabaho niya at gabi na lagi kong umuwi. Alam ko na kailangan niyang ayusin ang lahat bago kami umalis. Hindi ko nakasama ang asawa ko dahil si Tina at Leslie ang kasama ko ngayong araw. Pupunta kami sa hospital at sila na raw kasing 2 bahala sa gender reveal party namin. At ang asawa ko naman na masyadong excited kaya ang laki ng budget na ibinigay niya sa 2. Kaya magiging bongga raw talaga ito.
Si Leslie ang driver namin. Iniwan niya si Galong dahil baka matakot ang iba sa kanya kahit pang totoo ay mabait naman siya. Ang cute pang naalaga ni Leslie kasi matalino siya. Pagdating namin sa hospital ay nasikaso kagad ako ni Doc. Healthy si baby. Mabuti naman at inalagaan mo sarili mo. Sabi sa akin ni Doc. Para po sa anak ko at dahil po sa tulong ng pamilya ko. Kaya po naging maayos po ang lahat, sabi ko sa kanya. Dahil ang sabi nitong dalawa ay sa kanila ko nalang sasabihin ang gender ni baby ay hindi mo ito malalaman ngayon. Congratulations sa inyo ng asawa mo. May baby kayo na healthy. Ipagdarasal ko na sana maging maayos ang panganganak mo sa US. Nakangiting sabi sa akin ni Doc. Salamat po, Doc. Natapos ng maayos ang check-up ko at ang dalawa ay halatang kinikilig. Nagbubulungan silang dalawa pero hindi ko naman naririnig. Ako naman ay pinipigilan ko sarili ko na kulitin sila. Alam ko kasi na kahit pa tanungin ko sila, hindi pa rin naman nila sasabihin sa akin. Maghihintay na lang ako sa araw ng gender reveal. Sa susunod na araw pa naman yon para sakto na walang mga trabaho dahil weekend. Ako naman ay hinahaplos ang tiyan ko. Hindi naman sobrang laki pero sakto lang siya. Ayaw ko rin naman na malaki dahil mahirapan akong manganak. Kaya talagang nagkontrol din ako sa mga kinakain ko. Sinunod ko lahat ng payo sa akin ni Doc. Mas gusto ko pa rin na normal delivery lang kapag nanganak ako. Nakaayos na ang lahat ng kailangan ko sa paglipat namin sa US. Wala namang naging problema dahil asawa ko na si Colton. Ang kailangan na lang namin gawin ay tapusin ang mga kailangan namin dito bago kami tuluyang lumipat doon sa lugar na hindi ko pa kabisado. Susubukan ko na mag-adjust dahil alam kong matatagalan kami doon. Nagtataka ako dahil ang aga naman akong gisingin ng dalawa ngayon. Ang alam ko kasi mamayang hapon pa naman yun. Mamayang hapon pang gender reveal ng baby namin at ngayon ay 7 pa lang ng umaga. Inaantok pa talaga ako ngayon. Ano bang meron? Tanong ko kay Leslie. May nakalimutan pala kami sabihin sa'yo ate. Biglaan din kasi at kagabi lang namin nalaman. Kailangan kasi nating pumunta sa binyag ng pamangkin namin. Baka kasi magtampo si tita kapag wala tayo, sabi niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya at bumangon na ako para maligo na ako. Talagang binilisan ko dahil mukhang nagmamadali kami. Paglabas ko ay nagulat pa ako. Bakit may iba pa kaming kasama dito? Ano naman kaya ito? Bakit kailangan pa ng taga-makeup? Kahit pa nagtataka ay hinayaan ko na lang sila. Pumasok dito si Leslie at binigay siya sa akin na white na dress ng elegante. Leslie, masyado yatang maganda ang dress na ito para sa binyagan na pupuntahan natin. Sabi ko sa kanya dahil ang ganda kasi talaga. May mga makinang na bato pa. Ate, ganyan talaga. Kahit nga ako tingnan mo, nakasuot pa ako ng long dress. Dahil kailangan daw ganito at same pa sa team nila. Hayaan mo na lang ate, isang araw lang naman ito sabi sa akin ni Leslie. Kung sa bagay ay tama ka, sabi ko sa kanya. Ang ganda ng ayos nila sa buhok ko. Natuwa naman ako dahil naging mukhang tao ako ngayon. Sabi nga nila, ay maganda naman ako pero ibang ganda ko ngayon. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok din si Tin na sobrang ganda. Ang ganda niya ngayon sa suot niyang white dress at may flower crown pa siya. Super ganda ng baby ko. Mommy, mauna na po kami. Si Tita Leslie na lang pong kasama mo, sabi sa akin ni Tin. Okay baby, nakangiti na sabi ko sa kanya. Nang lumabas na siya, itinapos na nila ang ginagawa nila sa akin. Si Colton pala, tanong ko kay Leslie. Tumulong siya doon ate, sagot niya sa akin. Tayong dalawa na lang ang aalis? Opo ate. Okay, sabi ko sa kanya. Nang matapos na kami ay bumaba na kami pero nagulat ako kasi kukunan daw nila ako ng pictures kaya naman pumayag naman ako. Naisip ko rin na magandang spot dito sa hagdan namin para sa mga pictures. After ng ilang shots ay lumabas na kami sa bahay at sumakay sa isang puting sasakyan. Ang ganda nitong sasakyan na to, ang sabi sa akin ni Leslie ay sa kanya raw to. Bumiyahe na kami papunta sa simbahan para umabot kami. Habang nasa daan kami ay pinipigilan kong antok ko. Pero saglit lang naman ang biyahe namin at nakarating na din kami kaagad. Pero nagtataka lang talaga ako dahil nakasara ang pintuan ng simbahan. Leslie, mali yata ang simbahan ang napuntahan natin, sabi ko sa kanya. Tama ate, nakangiti na sagot niya sa akin. Ha? Talaga? Opo ate, nakangiti na sabi niya sa akin. Lumabas na kaming dalawa sa sasakyan at ngayon ko lang talaga napansin. Ang harap ng sasakyan kaya laking gulat ko talaga. Leslie, ano bang ibig sabihin nito?
Tanong ko sa kanya.